Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Hindi mo sinakmal lang sanggol! Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan. Nagalit si Ador kay Masa dahil sa sobrang nervyos niya nang may alibot na pumasok sa damit nito. Hindi inaasahan at dito sa kanyang pagsisigaw, lumabas na rin ang kanyang boses. Samantala, tinawag ni Artemio si Marlon para sumakay sa helikopter dahil may gusto itong ipakita. Habang lumilipad ang helikopter, namangha si Engineer Marlon sa kanyang nakikita na parang itinuturo na Artemio kay Amar kung paano magpalipad. Kasabay nito, nakatagpo naman si Negra Diabla ng isang lugar ng kanilang tutuluyan kasama si Buaya Komando. Natutuwa si Diabla habang pinagmamasdan ang mga taong tumatawid sa tulay sa itaas ng kanilang lungga. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Nandito ka lang sa ilalim ng malaking bato, Buaya Komando. Ito na rin ang tulda na ginawa ko rito sa ibabaw ng bato. Sapat na itong tulugan ko. Hindi ba sabi mo'y mabubusog ka ulit? Sa bagay, kahapon pa lang yung kinain mong tuta. Tuta lang naman yun. Kaya
mabubusog ka ulit. Maghintay ka lang. Itulog mo na lang ang gutom mo hanggang mamayang gabi. Ako ang bahala. Sigurado, busog ka na naman mamayang gabi. Buhaya Komando. Ano ang masasabi mo, Engineer Marlon? Alam ko, namangha ka sa nakita mo habang lumilipad ang helikopter. Parang hindi ako makapaniwala, sir. Bata pa si Amar. Pero ang dami niyang natutunan sa mga itinuro mo habang pinapalipad mo ang helicopter. Masigasig si Amar. Darating ang panahon na siya mismo ang magpapalipad ng helikopter. Ay, hindi na ako magtataka, sir. Hindi ko siya pababayaan. Palagi lang ako sa likuran niya. Kailangan ni Amar ng isang katulad mo, sir. Ikaw ang inspirasyon niya. Mag-aaral si Amar hanggang sa maabot niya ang pangarap na nais niyang makamtan. Gabi na. Kumikislap ang ilaw sa tulay. Pero napakadilim dito sa ilalim. Dito na lang ako mananahan. Sunod-sunod ang mga dumaraan. Ayan. May bit-bit pang basket. Kikilos na ang alibot diyan. Yun na. Nahulog ang tao. Busog na naman siya, libot. Kapag nagsasalita ka, parang totoo, Dahlia. Naniniwala ako, sir. Natutuwang nakita ni Aris. Hindi lang gusto ni na Sir Gadon palabas ito. Dahil ayaw nilang maisturbo ang bata. Ganun ba? Oo, sir. Madalas kayong wala. Kaya maraming balita ang hindi nyo naririnig. Oo nga. Narinig ko rin yan noon. Pero hindi ko na pinansin para magtanong pa. Buhaya raw ang sinabi ni Aris na nakita niya. Ay, crocodile daw talaga ang sabi niya. Kasi hindi niya alam ang salitang Tagalog para dun sa nilalang na yun. Kung totoo yun, magpapatunay na may buhaya nga na gumagala at tiyak na ikakatakot ng mga tao. Tama, sir. Pero iilan lang ang nakakaalam sa nakita ni Aris dahil pinagbawalan siya ni Sir Gadon na ipamalita. Oo. At naintindihan ko rin si Amigo Gadon tungkol dyan. Lagi namang pumupunta rito si Aris, kaibigan ni Amar. Kaya matatanong niyo rin siya. Madam, iyon na nga ang buhaya. Ano na naman ang sinasabi mo, Ador? May kumakalat na balita
tungkol sa nagtitinda ng balot na nahulog sa hanging bridge. Hindi kalayuan sa malaking tulay na iyon, madam. Naglalakad lang ang tao roon. Ano raw ang nangyari sa tindero ng balot? Sabi ng mga taga-barangay, parang may nilalang na bumiktima sa kanya. Oh. Kasi habang nasa gitna siya ng tulay, nahulog siya bigla. Ay, Diyos na mahabagin. Naku, baka kinain ng buhaya. Yun na nga, madam. Na-imagine ko rin. May saksi raw na nakakita sa hinihilang katawan ng tindero ng balot. Oh. So, sayang yung mapanindan niya, madam. Pero hindi nakita kung anong itsura ng humihila. Buhaya raw iyon. O baka may iba pa? Ay, naku, Ador. Nakakatakot ka ring magsalita. Baka matulad ka pa riyan. Oh, iho. Akala ko umalis ka na. Bakit? Hindi ka pa pumapasok sa opisina? Mamayang hapon pa ako papasok, Mama. May iba akong asikasuhin. Nasaan si Aris? Nasa loob pa siya. Hindi pa rin pumapasok sa paaralan. Nagpunta raw kina Ambar. Ganun ba? Sumakay sila ng taxi. Kasi hindi naman sila masundo ni Ador dahil ikaw naman ang pinagmaneho niya. Oo, Mama. Kaya hindi ko nasabi agad ang gagawin ko ngayon. Hindi pwede. Bukas na lang. Oh, bakit? Kailangan mo si Aris? Oo, sana. Pero hindi pwede ngayon. Bukas na lang, Mama. May plano kasi kaming pupuntahan. Alam ko na kung saan pumunta si Gadon at Ares. Kanina lang nagtatanong si Sir tungkol sa buhaya. Tapos ngayon, nagtatanong na naman tungkol sa tindero ng balot na nahulog sa hanging bridge. Pero wala namang bangkay na nakita. Ibig sabihin, baka buhay pa. Pero kiruha ng buhaya. O baka gumagala ang buhaya hanggang doon. Hala, naku, Diyos ko po. Well, andyan na pala si Sir Gadon. Tapos na agad ang pakikipag-usap niya. Uwi na tayo, Ador. Ay, opo, sir. Ha? Sir? Bakit, Ador? Uy, sir, may alibot. Anong alibot? Ay, nasa upuan ko, sir. Ano? Sinusundan tayo ng alibot. Anong sinasabi mong alibot, Ador? Wala naman akong nakikita. Sir, Sige na. Paandarin mo ng sasakyan. Gusto ko nang makauwi. Ito na ang hanging bridge na pinag-uusapan. Na kung saan dito nahulog ang nagtitinda ng balat. Labas muna ako dito sa kotse. Hindi naman basta buhaya ang nakikita ni Aris. Sa palagay ko, may nag-aalaga. Baka trained ang buhaya na yan. Maglakad nga ako dito sa tulay. Tanaw ko ang ilalim ng tulay. Parang may tulda sa ibabaw ng malaking bato. Ibig sabihin, may taong naninirahan doon. Pero
Bakit kaya? At bakit walang ibang naglalakad dito ngayon? Mabuti na lang at nakita ko ang paligid. Dadalhin ko dito si Aris sa susunod. Andyan na si Sir. Saan kaya siya nanggaling? Ang sabi kanina, saglit lang, pero ang tagal din niya. Sir, saglit lang po talaga kayo? Ador, umupo ka muna dito sa harapan. Sir? Meron akong gustong itanong sa iyo. Nako, baka may kasalanan na naman ako. Sige, umupo ka. Sir, nakagawa po ba ako ng mali? Sabihin mo nga, tungkol sa bayan na nagpapakita sa iyo. Ano ang masasabi mo doon? Buhaya. Bakit po buhaya, sir? Sagutin mo ang tanong ko, Ador. Ano ang masasabi mo sa buhaya na nagpapakita sa iyo? Hindi naman siya nananakit, sir. Kasi, kung nananakit siya, sana kinain na niya ako noon pa nang makita ko siya sa likod ng bahay. Sir, bakit buhaya ang tinatanong ninyo? Parang may plano kayong kakaiba. Tama ka, Ador. Sa halip na si Aris ang isama kong maghanap sa buhaya, ikaw ang kasama ko. Ay, ano? Ito ang hanging bridge na sinabi nilang may nahulog na tindero ng balot. May kakaiba akong nararamdaman dito. May panganib sa lugar na ito. Lalo kong nararamdaman sa ilalim ng tulay. May kotse na pumarada. Kotse ni amigo Katon. Sila ni Ador. Ang driver niya ang bumaba. Amigo Artemio. Hindi ko inaasahang makikita kita dito. Amigo, ako rin. Nagulat din ako nang makita ka rito. Ano ba ang pakay mo? Kanina pa ako nagpapatakbo ng sasakyan. Hindi rin nagsasalita si Sir. Ano kaya ang pinag-usapan nila ni Mr. Artemio? Para bang napakahalaga. Pero tila hindi nagustuhan ni Sir na nakita namin si Artemio doon sa may hanging bridge. Ano kaya ang ginagawa niya roon? Sa bagay, kahit ako mismo, hindi ko rin alam kung ano ang tunay niyang pakay doon. Ang alam ko lang ay yung
Itinanong niya sa akin tungkol sa buhaya na pangit. Hindi daw namin... Sos, ako pa mismo ang sinabi niyang sasama para maghanap. Oh my God. Kaya pinilit kong yung bayan na lang ang pagkakaabalahan ko doon. Oh, malas lang. Dahil nadatnan din namin si Mr. Artemio na para bang may mahalagaring pakay. Kayo, Sir, uuwi na ba tayo? Ha? Nako, parang bingi ito Hindi sumasagot. Nakapikit ang mga mata niya. Nako, baka nakatulog. Sige. Ako na lang. Idiretso ko na lang ang kotse. Uuwi na kami. Yeah. Kumusta ang pinuntahan ninyo, Ador? Wala rin naman kaming ginawa, Madam. Nadatnan lang namin si Mr. Artemio roong. Ano? My goodness. Bakit nandun si Mr. Artemio? Yan nga ang malaking tanong para sa akin, Madam. Malay mo, baka may lakad sila ni Sir Gadon doon. Hindi lang nila sinasabi. Ano? Yun din ang iniisip ko, Madam. Ano naman kaya ang interes nila sa buhaya na yon? Madam, malaking tanong din yan. Hindi ba sinabi nilang maghahanap sila ng buhaya? Malamang ganun nga ang plano nila. Gaya ni Sir Gadon. Ano nga bang dahilan kung bakit kailangan naming hanapin ang buhaya na yon? Ang masama pa, ako pa ang sinabi niyang sasama sa paghahanap pa. Nako naman Mas mabuti na ikaw yun. Ay. Hindi ko na lang iisipin kung si Aris ang isinama niya. Ano ba? Dahil wala lang yung buhaya para sa apo ko. Pero baka kung anong mangyari pa sa kanya. Ano pa ang mga susunod na mangyayari sa bagong nobela na aming pinamagatang Immortal? Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Luvimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!